Good morning, everybody! Musta ang lahat ng mga Pilipino at mga OFW dito sa Taiwan? Kumusta kayo mga kababayan ko? Tsaka sa iba't ibang dako ng mundo na may mga kapwa natin Pilipino. Lagi akong nagaganito ng ilong ko, no? Pangit talaga tingnan, singit sa video. Kati kasi ilong ko. Sorry guys. Makati talaga yung ilong ko kasi may allergionitis ako. Madalas akong ina-allergy. Ano na ang nangyari? So, congratulations pala kaila Coach Oli, kay Banat Bay, kay Sir Banat Bay, at saka kay Boss Dada. Nasa SMNI na sila. Congratulations. Galingan nyo guys. Total, mga magagaling naman kayo. Siguro, kaya nyo yan. Congratulations. Saka happy birthday. Happy 80th birthday kay former President Rodrigo Roa Duterte. Happy birthday, Tatay Digong. Sana ibigyan ka pa ng mahabang buhay. At marami ka pang maitutulong sa sambayan ng Pilipino, lalo sa amin. Maalalayan mo pa kami dahil nandiyan ka pa. Stay strong and stay healthy, Tatay Digong. Happy birthday at mabuhay ka. I love you, Tatay Digong. We love you. Ito na. Ano na ang ngayon sa war on drugs ni Mayor Basti Duterte sa Davao. Uy, nag-start na siya, may natukhang na. Congratulations. Sana congratulations Mayor Basti, sana marami pang gagaya sa iyo na matapang. May malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Yun nga, patay na naman ang ngayon, ang tawag dito? Ang mga EJK, baka madamay ka dyan sa kaso ni tatay mo at saka ni Inday Sara, no? Galit na naman si Risa niya na CHR, magrereklamo yung CHR niya kasi mga alaga nila yung natumba mo na yan, Basti. Pero matapang si Basti, no? Sana gayahin lahat ng mayor na ganyan katapang sa kanyang mga nasasakupan. Si Inday Sara. Itong mga kalaban na to ng mga makakaliwang grupo. Gusto niyo magsalita si Inday Sara tungkol sa hidwaan ng China at saka Pilipinas dahil lang sa Philippine Sea? Akala nyo kay Inday Sara bubo? Inday Sara hindi niya ipapahamak ang sambayan ng Pilipino, hindi katulad kay PBBM. Kaya niyang ipahamak yung sambayan ng Pilipino dahil lang dyan sa West Philippine Sea. Si Inday Sara, matalino yan. Alam niya kung anong dulot ng magiging giyera sa Pilipinas. Kaya, tsaka, hindi bilong sa kanya yan. Hindi naman niya yan trabaho para magbibigay siya ng kuminto-kuminto sa China. Kung si Inday nga lang siguro ang masusunod dyan, hindi mangyayari yung girian na yan sa China at saka Pilipinas. Magiging pistok ang kalalabasan yan. Ba? Maganda ang usapan sa pagitan nila ng China kung si Inday Sara yan. Kasi kung si Inday Sara gusto ng peaceful. Gusto ni Inday Sara ng peaceful. Ayaw ni Inday Sara ng mapahamak ng mga kababayan nating mga Pilipino. Kayo dyan, ang mga makakaliwang grupo, kayo dyan sa gobyerno, na mga ganid sa kapangyarihan, gusto nyo ibala sa kanyo ng mga Pilipino. Tapos, pag nangyari na yan, kanya-kanya na kayo alsa balutan ng pamilya nyo, lipad kayo sa mga bansa na gusto nyo.
Tapos kami na mga mahihirap, doon, nagkandamatay na. Nagkandamatay sa gutom, natamaan ng bomba, wala ng bahay, walang tubig, walang ilaw, walang kuryente, walang makain. Nag-iiyakan, yung mga bata nakahandusay na, may ibang matatanda at saka mga bata, patay na, tinamaan ng mga kanyon. Alam nyo, kung gusto nyo ng gera, no, kayo-kayo na lang, no? Huwag nyo idama yung sambayan ng Pilipino. Ikaw, PBBM, pag ikaw ba, pag naggera ba ang Pilipinas, yung mga anak mo, lalaban ba yan sa gera? I don't think so. Ang asawa mo, baka mamaya bakang-bakang na yan si Madam Lisa takbo dun sa hagdan ng eroplano. Mauna pa sa'yo. Tapos kung makapagsalita kayo na lalaban tayo kung nasa tama tayo lahat. Pero hindi eh. Hindi naman tayo inaapi ng China. Yun lang sa West Philippine Sea, pwede naman pag-usapan nyo yan. Dagat lang naman yan. Ikumpara mo naman sa milyon-milyong Pilipino na mapapahamak pag halimbawa na naggera. Ma-attempt mo ba na yung mga matatanda umiiyak na at mga bata umiiyak sa trauma at saka namatayan ng pamilya, nawalan ng nanay, nawalan ng magulang, natigil ang pag-aaral, nawasak ang mga nawasak yung mga napatayo natin na building dyan, lalo na yung mga tulay natin dyan. Wala na nga kayong ginawa wala na nga kayong na-improve dyan sa Pilipinas dahil yung pera ng pondo ng bayan ninanakaw nyo para sana yan sa pagpapatayo ng mga building natin dyan sa Pilipinas, pagpapa-improve, pagpapaganda, ninanakaw nyo nga, tapos ngayon maghahamon kayo magpuprovoke kayo ng gera-gera dyan sa China, nananahimik yung malaking bansa na yan. Hindi natin kakayanin yung China, Diyos ko. Hindi basta-basta yung mga mga armas niyan, lalo na yung mga sundalo nila, well-trained. Kawawa yung mga sundalo natin. Pag namatay yung mga sundalo natin, kaya mo bang ibigay lahat ng pangangailangan ng pamilya nila? Sa ngayon pa nga lang, mga buhay sila, hindi nyo nga kayang ibigay ang tamang benepisyo sa kanila. Pinapabayaan nyo sila. Tapos ngayon, mag-aamok-amok kayo ng gera. Kayo kaya ang girahin dyan sa Malacanang, no? Untayin nyo yan. Mangyayari yan dahil sa mga kagaguhan nyo. Malapit na kayong durugin ng sambayan ng Pilipino dahil sa mga katarantaduhan yung mga plano na walang kakwenta-kwenta. Sarili nyo lang mga iniisip nyo. West Philippine Sea, matagal na yan. Girian dyan. Nadala lang yan sa pistok. Kung magaling kayong makipag-usap at makisama at makipagkaibigan na lang dyan sa China, hati-hati na lang dyan kung anong meron dyan sa karagatan na yan. Dahil karagatan lang naman yan, hindi naman lahat ng Pilipino ay dyan naninirahan at dyan nabubuhay. Pwede namang pag-usapan, katulad nung panahon ni PRRD, nadala naman sa magandang usapan yung pagitan ng China at saka Pilipinas. Wala namang nangyaring gulo. Kayo lang naman ng mga dilawan ang nagpagulo dyan sa usapang ganyan. Mga dilawan at saka mga makakaliwang grupo, kala nyo, gagaling nyo, no? Kakapal ng mga mukha nyo, di pa kayo masama magmura, pero kamura-mura kayo, mga walang hiya kayo. Yung mga gusto ng gera sa China, kayo ang mauna. Huwag nyo kaming idamay. Dahil oras mapahamak yung mga pamilya namin dyan sa Pilipinas, anong gagawin namin mga OFW? Apektado rin kami. Hindi namin makikita yung pamilya namin dahil mawawala lahat. Alam mo, nanggigigil ako dyan sa mga naghahamon-hamon dyan sa mga kala mo kung sino mga matatapang, no? Kasi kayo kaya, punta kayo doon sa sa West Philippine Sea. Tapos kayo doon ang magbantay at kayo doon ang makipaggirian sa mga huwag nyo kaming idamay.
Buti sana kung kayo lang ang maapektuhan, damay-damay lahat. Paano na yung pag sumabog yung yung bomba ng galing sa China, tapos yung mga bahay lang dyan naman sa Pilipinas, mga mayayaman lang naman ang mga bahay dyan na bato. Paano na lang yung mga bahay na mga kahoy? Walang matataguan. Wala nga sa, sa gera nga sa Ukraine. Ang lalaki pa ng mga bahay doon, mga simento pa. Pero ano nangyari? Durog. Oh. Hindi lang yung madudurog, pati yung mga building na kung saan may mga nakatayong mga negosyo. Malaki ang mawawala sa atin. Hindi nyo ba iniisip yan? Kayong mga gusto ng mga ganyang mangyari? Hindi ba iniisip kung anong pinakamatinding epekto niyan sa ating bayan? Bakit gusto nyong mangyari yung ganyan? Wala namang masama kung pakumbaba na lang tayo, di ba? Kasi wala namang tayong maipagmalaki. Anong maipagmalaki ng Pilipinas? Sa presidente pa nga lang, bagsak na tayo. Mababa na yung tingin sa atin ng mga ibang bansa. May pagmamalaki ba? Matagal na kami. Lalo na mga OFW, inaalipin lang. Matagal na tayong alipin ng mga matagal na tayong mababa lang ang tingin sa atin. Walang masama sa magpapakumbaba, 'di ba? Pero itong desisyon yata ng gobyernong ito, pang lang 'to pang walang matinong pag-iisip, pangbangag. Lahat yata kayo diyan, mga bangag na kayo. Kasi halos pare-parehas kayo Wala na kaming kakampi diyan sa inyo sa gobyerno. Lahat na lang yata kayo dyan, mga bangag na, mga nakaupo. Kayo. Diba? Ay, Diyos. Tumanda na lang ako sa mundong ito. Kay Tatay Digong ko lang natikman ang parang gumanda yung Pilipinas. Pero napalitan na naman, nabawi na naman tuloy. Diyos ko, akala ko tuloy-tuloy na. Ay, naku, Diyos ko, bakit tayo ng bangag dyan sa, sa Pilipinas? Sana sa susunod na mga panahon, matuto na tayong mga Pilipino, no? Pero hindi naman kasi natin alam, kasi alam mo, itong mga politiko, kapag nangangampanya yan sila, kay sarap-sarap mangako, kay sarap-sarap ng mga ngiti, kay sarap-sarap mangumbinsi. Kala mo talaga pag sila na ang nakaupo fairy tale na talaga ang Pilipinas kapag sila yung nangangampanya pag nangangako, no? Pero yun pala, isa rin palang magpapahirap. Diyos ko. Wala nang matino dyan sa atin. Paano kaya natin masusugpo yung ganyan? Kaya tayo mga Pilipino, mga mahihirap. Dahil tayo mga mahihirap lagi yung ginagamit ng mga politiko Diba? Pansin nyo, kapag nangangampanya sila, madalas silang sinasabi, kawawa ang mga mahihirap. Itayo natin ang mga laylayan. Tulungan natin ang mga kabataan para makapag-aral. Yung mga batang hindi nakapag-aral. Oh my goodness. Ganon pa rin. Sa kay Tatay Digong lang talaga namin naramdaman ang medyo okay na sitwasyon. Kahit nag-pandemic yun, hindi gaanong ramdam ang hirap ng mga, hindi gaanong malala ang nararamdaman na hirap ng mga Pilipino. Pero ito si Bangag, Diyos ko! Ayaw kong magsabi ng bangag sana siya, pero alam mo yung pag nanggigigil ka bilang isang Pilipino na alam mong ang totoong nangyayari, parang, Diyos ko, parang gusto mo na lang sabihin na bangag, gumising ka. Kung gusto mo, bumaba ka na lang sa pwesto mo, Diyos ko, bangag. Bigay mo na lang yan kay Inday Sara. Si Inday Sara na lang ang magpapatuloy ng natitirang taon. Kung may konsensya ka pa ba, nako, kakapanggigil. Kayo mga Pilipino lagi nyo ina-idolize nyo yan si Senator Raffy Tulfo.
Ngayon pa lang, obserbahan nyo na. Magiging matalino kayo sa pag-observe, guys. Kasi, pakitang tao lang yan si Sir Rafi. Tingnan nyo nga, yung mga kilos niya yan at galawan niya dyan sa Senado. Hindi tayo magiging kampante sa mga galawan niya dahil iniisip natin marami siyang natutulungan. Marami din siyang nare-reject. Kung marami siyang natutulungan, marami din siyang nabibigo. Marami din siyang nare-reject at marami din siyang mga taong naaapakan. Yan ang tandaan nyo. Hindi sa lahat ng oras lahat kayo matutulungan niya. Ngayon pa nga lang sa Senado na siya. Kala mo kung sino na siya, di ba? Kala natin magiging solusyon sa kanya yung yung nangyari sa PCSO na pagnanakaw ni Mel Robles. Hanggang ngayon, wala nang kasunod yun. Wala nang kasunod na investigasyon yun. Diba? Dahil sabi nga ayon kay Maharlika, nasungal ngalan na si Sir Rafi ng pera. Kasi may balak yan, tumakbo ng presidente sa next election. Kaya kayo, maging matalino kayo, obserbahan nyo siya, bawat galaw niya, bawat buka ng bibig niya. Huwag tayo pakampante. Si Inday Sara nga Inday Sara, sinisiraan nila na wala nang ginawa yung Ali, kundi magtrabaho na lang at gawin yung trabaho niya kahit na tinanggalan na siya ng budget dyan sa DepEd. Pero pilit pa rin nilang sinisiraan. Alam nyo, kung pilit nyo sinisiraan yung tao, lalo naman bumabango sa tao, yan ang tandaan yung mga kalaban kayo. Ngayon, Senator Risa Hontiveros, napakulong mo ba si Pastor Apollo Kibuloy? Hanggang ngayon, wala pa rin Lumabas na yung warrant, di ba? Warrant nyo, itaplak nyo yung warrant yun sa pagmumukha nyo kasi dyan kayo magaling, di ba? Hanggang ngayon, hindi nyo naman inaabangan ko nahuhulihin nyo si Pastor Apollo Kibuloy dahil nandyan lang naman sa Davao. Tinitingnan ko kung gaano kayo ka-powerful. Pinapakiramdaman ko lahat ng mga vlog. Tinitingnan ko kung nahuli na ba si Pastor Apollo Kibuloy. Wala naman. Diba? Wala naman. Si Pastor Apollo Kibuloy, nandun sa, nag-celebrate pa nga sila ng birthday ni PRRD Nandun sa Davao. Ay, nako. May mga warrant na pala. Ilang araw na, magdalawang linggo na siguro. Tapos na yung isang linggo warrant of arrest nyo dyan na nilabas kay Pastor Apollo Kibuloy. Wala pa rin kayong nahuhuling Apollo Kibuloy. Nasaan na Risa? Gamitin mo kasi yung power mo dyan sa Senado. Nasaan na si Pastor Apollo Kibuloy, Madam Risa? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin mapakulong-kulong. Napanis na ang warrant of arrest nyo kay Pastor Kibuloy. Ngayon, ikaw na naman ang kinasuhan dahil sa katangahan nyo. Kala nyo kasi, sa inyo lagi ang alas. Ngayon, dahil nag-counter sa'yo, doon pa talaga ipinail sa korte. Yung sa'yo, sa Senado lang, patawag-tawag lang yan. Wala namang kwenta. Wala namang kwenta yung Senado na yan, tawag-tawag dyan. Yes or no lang naman ang sagot dyan. Tapos ipapahiya ka ng mga nagtatatanong dyan. Mga tanong nyo, kayo lang din naman ang sumasagot sa mga tanong nyo. Kasi pag sumagot naman yung yung pinapatawag nyo, hindi pwedeng sumagot ng mahaba, kundi yes or no lang. Yes or no lang. Kasi magagalit kayo pag nagpapaliwanag, dugtungan yung yes, magpapaliwanag, magagalit kayo, yes or no lang dapat. Kayo lang dapat ang maraming sasabihin. O di para kayong mga tanga, yung tanong nyo, kayo lang din ang sumasagot. Kaya hindi na kayo nirerespeto dyan, lalo na dyan sa Congressman. Hindi na kayo nirerespeto ng sambayan ng Pilipino. Tama lang, hindi dumalo sa inyo. Kasi mga wala naman kayong hindi naman kayo karespeto.
Mga matataas sana kayong ano dyan sa gobyerno, pero hindi na kayo nirerespeto ng sambayan ng Pilipino. Tawag na nga sa inyo, congressman eh. Hindi na congressman eh. Diba? Ay. Grabe tong administrasyon na to. Worst and worst. Doon sa amin, no, pamilya namin, sa amin, nagdadaing na ng taas ng mga bilihin. Grabe. Kami din ng mga OFW, imbis na yung may tira pa may natitira pang kunti, ngayon wala na. Kasi sa bigas pa lang, ang laki na ng tinaas. Tataas pa yan. Pag hindi to bumaba si President Marcos, tapos hindi makontrol ang mga bilihin, hindi makontrol ang pagtaas ng presyo, aabot yan ng 100 guys, ang bigas. Tandaan nyo yan. Itaga ko yan sa bato, tingnan nyo lang. Ang 1 kilo magiging 100 na yan, tingnan nyo. Ano pa yan, tataas pa yan, kasi wala siyang pakialam, diba? Pakialam niya, may pera sila. Hawak nila ang pera ng bayan, kaya wala silang pakialam dyan. Diba? O sige na guys, magluto muna ako kasi tanghali na. Abangan na lang natin kung kailan bumaba itong presidente natin. Sana lang makonsensya si PBBM. Alam niya rin sa sarili niyang hindi siya qualified at hindi siya fit to work bilang presidente. Tingnan lang natin. Abangan natin guys kung anong susunod na mangyayari. Sa ngayon, Holy Week pa, i-celebrate muna natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, enjoy lang kayo guys. Pahinga muna kayo dyan kasi holiday ngayon dyan sa Pilipinas. So, Semana Santa. So, pagdasal na lang natin na makonsensya si PBBM na kusa na lang siyang bumaba habang hindi pa lumalabas yung showing polvoron, di ba? Sige na guys. Uy, salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa akin. Nakakatuwa, di ba? Kahit na pakunti-kunti, nararamdaman ko na nagugustuhan nila yung video ko. Okay? Hindi naman ako ganun kagaling na commentator, pero ako kasi guys, pag nagsasalita ako, talagang hindi yan scripted. On the spot akong nagbablog kasi kapag may time ako, uupo ako at magbablog ako, 'di ba? Magkukomento ako diyan sa natin, sa nangyayari sa gobyerno natin. Hindi ako scripted, hindi ako yung tipo na pag-aaralan ko muna, on the spot ako kasi galing sa puso ko yung sinasabi ko, hinanakit ko sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas na nakikita natin yung hirap ng mga kababayan natin dahil sa kapabayaan ng gobyerno natin, 'di ba? Sana lahat tayo guys, siguro ito na lang talaga yung paraan natin para masugpo natin yung mga politiko na pumapasok sa yung mga politiko na nakaupo diyan sa gobyerno natin ng mga magnanakaw, no? Sa bunganga na lang siguro natin sila masusugpo para magkaroon sila ng hiya na magnakaw, 'di ba? Kasi simula pa yan sa mga nakaupo dyan. Ganyan na talaga ang nangyayari eh. Nakaw dito, nakaw doon. Walang magandang improvement yung bansa natin. Hindi masyadong ganun napag-iwanan na nga tayo ng mga bansang maliliit, di ba? Magaganda na progress na talaga ang mga bansa katulad ng Malaysia, katulad ng Singapore, di ba? Hong Kong. Itong Taiwan, maliit lang to pero napaka progresibo ng bansa na to, 'di ba? Kaya dito kami mga OFW halos hindi na lang uuwi kasi kung uuwi kami, ano naman gagawin namin diyan sa Pilipinas, 'di ba? Kulang sa trabaho, wala namang mapapasukan, lalo ngayon, magninegosyo ka. Paano ka magninegosyo kung ganyan din naman na hindi maganda ang patakbo ng Pilipinas? 'Di ba? Wala nga mga investor yata na pumapasok sa atin ngayon Lalo kapag kumalat yan sa buong mundo na
si PBBM ay totoong nagpupulburon. Wala na talaga, as in wala nang mag-i-invest. Sino mga investor at mga negosyante ang tanga na papasok sa bansa natin para mag-invest, ibangag yung presidente natin? Wala silang kasiguraduhan, 'di ba? At saka may gusto na sigurong mag-i-invest sa atin, ayaw nila kasi alam mo Pilipinas corruption, 'di ba? Aatras na kaya yung patuloy tayong gagaguhin ng ating gobyerno, tayong mga mamamayang Pilipino kapag hindi tayo magsasalita. Tayo, kung hindi tayo magkaisa at mag-voice out sa mga gusto nating sasabihin, masasanayan tayo ng ating gobyerno na nakawin lang natin, wala namang magagawa yung walang magagawa yung mga sambayan ng Pilipino. Kapag magnakaw tayo, tahimik lang naman sila, di ba? Ganun ang sasabihin nila. Kaya masasanayan na nila tayong nakawan. Kaya ngayon guys, matuto na tayo, total may internet na, di ba? Tayong mga OFW, kayo mga OFW, sabay-sabay tayong magsalita guys, kasi isa tayo sa mga apektado sa pamamalakad ng ating gobyerno. Kung alam naman natin na purihin natin kung may magandang nagawa, 'di ba? Sino ba naman ang ayaw, 'di ba? Pupurihin ko kapag may nararamdaman ako at may nakikita ako at may nararamdaman ko yung sinseridad ng isang politiko na nakaupo sa gobyerno, 'di ba? Kung makamasa, 'di ba? Pinupuri natin 'yan. Pero kung magnanakaw, smuggler at saka sabay-sabay tayong magsasalita guys, hindi naman tayo yung tipong babalahurain natin sila, wala na tayong respeto. Sabihin natin kung anong mga nasasaloobin natin, di ba? Nandun yung ipaparamdam natin na yung galit natin, hindi naman tayo magmumura, di ba? Hindi naman tayo ganun eh. Paramdam natin na galit tayo, hindi natin nagustuhan yung pamamalakad nila, naghihirap na, naaawa na tayo sa sarili natin, sa pamilya natin, sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Para ibang mga politiko matauhan sila, gumawa sila ng mabuti at magawa nila ng tama yung trabaho nila, 'di ba? Hindi yung lalaki yung ulo, magnanakaw, gamitin ang kapangyarihan sa pansariling interes, 'di ba? Nagyayabang kung sino-sino na. Wala nang ginawa kundi mang-api, 'di ba? Yan naman ang magkadalasan sa mga pag nakaupo na sa pwesto. Kisyo mayor na sila, kisyo aapihin na lang nila yung mga kung sino yung hindi sumasang-ayon sa pamamalakad nila. O, 'di ba? Buti sana kung pamamalakad na para sa kabutihan kung pamamalakad na puro nakaw at pagyayabang lang, 'di ba? Pag-aabuso sa kapangyarihan, sabay-sabay na tayong guys, magsalita. Kahit huwag na nating isipin na walang manunood sa atin. Kapag may manunood sa atin, pa isa, dalawa, tatlo, kahit papano, mai-inspire natin sila, mabubuksan natin yung isip nila, malalaman nila kung anong totoong talagang nangyayari sa gobyerno natin ngayon, 'di ba? Para masugpo na natin yung mga magnanakaw dyan, ng mga makakapal, ang mga mukha, walang ginawa. Kaya pala halos magpatayan yung mga pag-eleksyon kasi malaking pera pala ang mananakaw nila dyan, yung mga budget para sa kanila na bilyon-bilyon para sa bayan nilang nasasakupan, ninanakaw pala nila, kaya pala halos magpapatayan sila kapag eleksyon. Ngayon ko lang yan naintindihan guys. Ngayon ko lang talaga naiintindihan yung mga ganyang bagay na kaya nagpapatayan sila sa ganyang posisyon kasi malaki pala ang budget dyan na nanakawin. 'Di ba? O sige na, bye-bye na. Salamat sa mga nag-subscribe. Please like my video and paki-click na rin ang subscribe. Thank you so much. Bye. Mabuhay tayong mga Pilipino. Babo.